Magandang araw mga kantabay. Ito naman po tayo ulit at magkakasa naman po tayo ng isang gamit na kung saan magagamit natin sa pang-araw-araw, depensa na kung saan ay halos makumpleto na natin yung mga sangkap. So ngayon ang gagawin natin mga kantabay, gagawa ulit tayo ng garapa, na lana de guerra. So ayan. So kung di pa kayo nakapag-subscribe mga kantabay, please subscribe na po at pakishare na rin po yung video natin. At marami pong salamat sa patuloy pa rin pong panonood ng aking pong video. And so ngayon araw, pagpatuloy po natin yung pagkakasa natin ng panibagong gamit na kung saan ay ito. Meron tayong isang bote na malinis na at ito po ulit, pinapakilala ko ulit sa inyo ulit yung isa sa pinakamahiwagang kahoy na nakuha natin sa bukid, na kung saan ay itinuro sa atin ng ating mga kaibigan sa spiritual. So ngayon mga kaantabay, madami pong benepisyo ang kahoy na ito at siya talagang mahiwaga. So yung mga nagagamot nitong kahoy na ito na nakuha natin sa bukid, ito pag meron kang lagnat, kagat ng aso, mga sipon, ito linalaga lang po to mga kantabay. At marami pa pong benepisyo yung mga nakakalaman na kahoy na ito. So sa ibang lugar po kasi ito mga kantabay ay binebenta na po ito, yung tinatawag natin na tuba-tuba. Di ko lang alam kung ano yung tawag dyan, kung saan kayong lugar din na naroroon. So nakapag-upload na po tayo ng another video nito kung saan ay itinampok natin yung kahoy na ito. So ito, gagawa natin ng yung tinatawag natin sa garapa naman natin ilalagay, na sasawkan natin ng iba't ibang klase na mga mutya at iba pang kalikasan, mga kantabay. So simulan natin, unahin na muna natin itong ginayat na natin itong tinatawag natin na kahoy ng tuba-tuba, ang mahiwagang kahoy. So iniksi ko lang siya para malamanan natin ng tinatawag natin na madami, at makasahan natin ng malagyan pa natin ng hindi lang isa kundi marami. So bukas mga kantabay, mayroon tayong gagamutin na pasyente. Ngayon ito yung isasalang natin, at ito yung ipanggagamot natin yung kasa natin na ito. So ito, madami na tayong nakasa nito or ginawa na kung saan ay mabisa talaga. Particularly sa pangkalatang protection ay napakaganda nito. So maglagay pa tayo, at sadya talagang napakahiwaga ng kahoy na ito. Sa ibang lugar ay tinuturing itong isang klase ng mutya ng kahoy. So depende na lang po yan sa paniniwala nyo. So irerespeto ko po yung paniniwala nyo. So ayan po. So ito sinishare ko lang po, at para yung iba naman ay magkaroon po ng idea kung paano ito, kung paano sila gumawa din ng kanilang gamit, sa pamamagitan lang na kung anong meron sa kanila, kasi yun lang po yung available. Ito, nakapag-ipon na tayo ng mga sangkap natin na kung saan ay ito yung kinakasa natin dito sa garapan natin. So ayan. So pag napunuan na natin ito, ay gagawin natin, sasamahan na natin ng ibang gamit or yung galing sa kalikasan. Ayan, disigilin lang natin to. Pag di na kasya, so lalabas lang natin yung iba. So ayan.
Ayan katabay. So hindi na kasya ng isa. So pag hindi na lumabas, di ka napipilitin yung pumasok dito. Ayan. Ayan mga kaantabay. Ayusin lang natin to para maayos naman yung nasa loob. Para hindi siya umangat. Ayan. So dandahan lang. Ayan. So ito mga kaantabay, napakaganda ito sa kagat ng aso. At kagat ng ahas ito. Pinanggagamot ito. Sa ibang lugar, kilalang kilala talaga ito. Yung kahoy na ito. So di na natin ito tanggalin itong isa. So ngayon, nailagay na natin yung yung tuba-tuba na kahoy. So ang gagawin natin, isunod naman natin yung isusunod naman natin mga kantabay, yung kinatawag natin na isang bibig, isang mata. Ito po based po sa aking experience dito sa ito, bukod sa pampaswerte sa negosyo. At ito po ay isa din sa pangontra sa mga aswang. Ayaw nila dito. Itong klaseng baon na ito. So ngayon, kumuha tayo ng kaunti dyan. Eto na. So kung may mga gagamutin yon na aswang or something na itong maganda itong mga kantabay. So hindi lang sa pang negosyo at pangontra, madami pa itong gamit. So hindi lang sa pang negosyo. So next natin, ilagay na natin yung pinutol o kinuha natin ng kaunti dito. Isunod naman natin yung na mainam ito. Pumilas lang tayo doon sa tinatawag natin na lampasan. So ang kwento nito mga kaantabay, itong lampasan na hawak ko, yung kahoy na ito, yung linampasan niyang kahoy talagang pinatay niya. So yung natira, yung mismong tumagos sa puno. So kinuha natin at so pumilas lang tayo. Itong lampasan ay kilalang kilala sa Tagaliwas. So maganda ito sa may mga sa checkpoint at sa sugal. Ito, mainam ito. So marami pang ibang klaseng gamit itong tinatawag natin na lampasan. Ito sa lampasan ng kahoy. Tapos ay sunod naman natin yung meron tayo ditong mga kaantabay na iba pang sangkap. So isunod na naman natin yung balat niya. So kinuha natin yung balat niya para hindi sayang mga kantabay. So kuha tayo ito yung balat niya. So kuha tayo dito sa lalagyanan, pero konti lang para marami pang mailagay natin dito sa bote. So lagay natin siya. At sunod naman natin at isa sa kabalkunat pangontra sa aswang, itong balat ng pagi. So nakakuha tayo ng balat ng pagi. Ito ay galing naman sa ating kaibigan. So isa pa din to sa pangontra sa mga aswang. So sa mga elemento ayaw nila to. Sa isasangkap natin dito. So ito na yung pumilas tayo ng kaunti at ilalagay na natin dito. Okay. So naman natin mga kantabay. So tinatawag natin na Santo Ara. So pang cleansing sa mga nanditong gamit. So kaunti lang natin kukunin. Kaunti lang. Santo Ara. Ang kwento nitong Santo Ara na nakuha natin yung nandyan. Tested na ito ng ating na kaibigan na taga Quezon. Isa din manggagamot na testing niya na to. 100% na gumagana. So ilagay na natin. Ayan mga kantabay. So ganyan lang naman yung magkakasa. At depende na sa inyo mga kantabay kung lalagyan pa nito kasi kalikasan na ito So sunod naman yung tinatawag natin na itong kulay po lang ito, saga. Pangontra ito sa
sa tinatawag natin na bati, mga nabati. Ito karaniwan makikita nyo sa mga sangkap sa mga baon ng nyug. Maraming gamit ito at magalaming benepisyo din. So lagyan natin to. Sunod natin mga kantabay, yung tinatawag natin na kahoy na naging bato o tinatawag na dignum kahoy. So na naging bato. So yan. So maglalagay tayo dyan ng kaunti. At sunod naman natin yung tinatawag natin na healing stone. So meron tayong healing stone, mga kantabay. So kukuha lang tayo ng kaunti dito sa lalagyanan natin. Kaunti lang para marami pang mailagay natin. So next naman ay sunod na itong mutya ng uling. So ipilas tayo ng kaunti para magkaroon ng bagsik itong natin garapang ginagawa. Ayan, na tayo mga kantabay, nakapilas na tayo ng kaunti. So ngayon ang kwento naman itong uling, galing din ito sa kaibigan natin na manggamot. So isinalil sa atin, napakaganda nito sa may mga sanib, so pampataas ng third eye at iba pa. Makikita mo, pwede ka makipag-connect di sa sa ibang dimension gamit lang ito, mutya ng uling. So madami benepisyo yan. Kung maraming sa YouTube na nagpa-vlog ng ganito. So napakatagal na nito na binablog ng ating mga kapatid na sa spiritual. So lalagay na natin dito sa ating garapa. Halos makukumpleto na ang ating tinatawag na lanahan. So ngayon, dagdagan natin siya ng ito. So meron tayong hibla dito ng tinatawag natin na dignum kahoy. Ito yung dignum kahoy. So ito yung manghang. So lalagay na natin dito. Ayan. So next naman natin yung tinatawag natin na pandakaking itim, kung saan ito yung nagkukuha sa dagat. So maglalagay tayo nito na kung saan ay isa din sa pinakamagagandang panglagay sa mga nagmagawa ng ganito. So lagyan na natin kasi paubos na yung ganyan natin mga kantabay. So nagawa na natin yung iwa. So ngayon, kukuha pa ako dito ng isa sa ating pinagkaloob sa atin ng diwata. Itong isang uri ng mutya. Ito, napakaganda at napakahusay niyan base sa aking nalaman sa doon sa diwatang nagbigay sa atin ng mutyang kahoy na ito na bato. So ayan, so lalagyan na natin dito. Ito, green po yan mga kantabay. So lagyan na natin. So ayan, halos makumpleto na natin yung sangkap. So meron pang kulang tayo dito. So halos nakukuha naman natin dito ang mga sangkap. So next naman natin yung ito, nag-iisa na lang sa lakas ito. Ito naman, ang kwento naman na itong butong ito, para mga katabi, ito yung galing naman sa kapre, bigay sa atin sa lakas ito. Ayan, so lalagay na natin. Okay, ayan mga kantabay. So sunod naman yung kinakatakutan na kahoy ng mga aswang, ito. So pwede itong pang saliente sa tinatawag natin na insenso. So ayaw dito ng mga engkanto. Sa pag ito ay siniga mo, maglalayuan sila. So kukuha lang tayo ng bahagya at upang ilagay natin dito sa ating ginagawang garapa. So ayan. So lagay na natin. Yan pang sa aswang, sa cancer. Ayan, so lagay na natin. So ayan, halos yan na po yung finish natin. So maglalagay tayo ng special na lana na ilalagay natin dito
Ngayon, yung lanang iyon, nung bago ipanganak ang ating Panginoon, yung lanang iyon, yan yung regalo ng tatlong haring mago. So, eto karaniwan na may brand talaga. So, di ko na papakan sa mga nakakakita ng ito. Alam na nila yan kung ano yan. So, maglalagay tayo dito at saukan lang natin to at sasalinan natin ng oil. Ayan mga kantaway. So, lalagyan na lang natin ng dasal to. So, huwag na natin punuin at baka kumulo lang. Sayang. So, masayang matatapon lang. Ayan. So, napakaganda yung nagawa natin. So, bukas ay magagamit na natin to sa gamutan. So, kahit po may trabaho tayo, nagagamot pa rin tayo mga kantabay. So, ayan. So, dito, meron na po pala akong natapos. Ito yung pang-last na ginawa ko. Yung iba naman ay ibang kasa yung ginawa natin. Ayan. So, ito yung iba kong ginawa. Ito yung lubog na garapa. So, may mga pagkakaiba yan at may mga gamit yung mga kantabay. Ayan. So, special din na oil po yung linagay natin, yun mismo. So, sunod naman yung angat. Ayan nakikita nyo, nakaangat yung kahoy. Kung makikita nyo yung isa, ay nakalubog. Isang angat, isang litaw. Ito maganda itong mga katabay sa mga nabati, na inkanto, at inaaswang ngayon. At ito naman ay paaras na naman sa negosyo kung may negosyo ka. Napakaganda ito. Iaangat ka talaga. So ito naman, ito pangkalahatan na isa pang kasa natin. Ayan. So pangkalahatan ito yung kasa natin. At ayun mga kantabay, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At malaking tulong po yun sa ating channel. At don't skip ads po. Marami pong salamat sa patuloy niyong pag-antabay sa ating channel. Maraming salamat na kantabay. Ingat tayo at lagi po tayo